I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe, it's me again. Shoutout sa lahat ng mga Pilipino sa buong daigdig, especially the Marcos loyalists and supporters. Nakikita nyo guys, nakikita ko, siyempre nakikita nyo yan. Si Pangulong Marcos Jr. nandyan po sa Subic Bay. Kung ay magto-turn over po siya ng Pucure excavator ng National Irrigation Luzon, Visayas at Mindanao. Wow, ang dami niyan guys Hindi lang isang region guys na ang isang region yan Luzon, Visayas at Mindanao. Nakikita ko guys. Yan po ay mga bulldozer ba yan? Yan po ay bakko yan mga kababayan. Tinagay si Pangulong Marcos, advance ang isip niya. Alam niya kasi malapit ng mga El Nino guys yung tag-init talaga no. I really hope wag naman masyadong El Nino no. So yan guys, lalaki niyan. Wow. And congratulations sa ating mga kababayan. At least natupad na yung hinihiling nyo. At tinupad ng ating mahal na Pangulo. Wow, umpisa pa lang yan mga kababayan. Si Pangulong Marcos guys, kagagaling niya po ng Lupao, no? Nagkaroon po ng inaugurasyon ng Balbalungaw Dam Irrigation dyan sa Nueva Ecija. Nako, talagang tuwang-tuwa sila and congratulations sa mga taga Lupao. At least ngayon, panay na naman ang pagtatanim niyo kasi sagad-sagad na kayo sa tubig, no? So yun guys, nakita nyo, no? Ayan, dumiretso ang Pangulo dyan sa Subic Bay. Ay ito turn over niya yan, yung malalaking sasakyan na yan, malalaking bako pala. So congratulations sa inyong lahat. Pasensya kayo guys sa video kasi ganyan talaga Parang nagahang ba yan, no? So ayan turn over nga, ceremony of Pucure excavator. Naku, lalaki po yan guys. Saan kayo makikita niyan? Only the Marcos administration. Mayroon bang ganyan yung mga Nagbibigay din ba ang mga past administration yung mga ganyang mga malalaking equipment, malalaking bako sa mga national irrigation? Parang wala akong nakikita But anyway, ay talagang matalino talaga itong Pangulo na ito. Alam niya kung saan banda ang problema ng ating mga magsasaka. Alam niyo, number one priority niya talaga yan, no? Kung noon ay may suporta lagi ang gobyerno sa ating mga magsasaka, malamang mga kababayan, hindi na po tayo mag-i-import ng mga bigas, no? Baka tayo pa mag-i-export kasi 1970s, 80s nag-i-export tayo ng bigas sa panahon ni Pangulong Marcos Sr. So alam na alam ni Pangulong Marcos Jr. kung saan banda ang pangangailangan ng ating mga magsasaka. So anyway, congratulations mga kababayan sabi po ni Secretary Gillian ng NIA ay umpisa pa lang yan. So ibig sabihin may kasunod pa. Alam nyo guys number one priority ni Pangulong Marcos Jr. ang agriculture sector. So but anyway, maraming salamat sa patuloy na support sa Pangulong Marcos Jr. and syempre mga kababayan, tuloy-tuloy ang pagdarasal natin para lalong gumanda ang Pilipinas at makarecover ng husto. Sa matagal ng panahon tayo ay darating din ng araw. Hindi na tayo gaanong maghihirap. I hope sa mga darating na mga ibang pinuno, tuloy-tuloy pa din pagandahin ng mga bawat sektor ng bansang Pilipinas, no? Magsasaka, lahat-lahat, no? At yun guys, don't forget to hit the button bell para lagi kayong update, okay? Panoorin nyo po mga kababayan ang speech ng ating mahal na Pangulo at si Secretary Gillian. Bye and babus. God bless Philippines. Congratulations. Sana all. We are gathered here today to witness the turnover ceremony of the procured excavators of the National Irrigation Administration. To formally begin our program, may we call on Acting Administrator Gillian for his welcome remarks. Okay, magandang umaga po sa ating lahat. At kami po ay tuwang-tuwa dahil sa pagdalaw ng ating Pangulo. Talagang napakalaking karangalan po ito. Ang event na ito, tayo po ay mag-turn over ng 141 units na backhoe sa buong Pilipinas. Wow! Grabe! Ang mga ito po ay gagamitin para ng ating mga Irrigators Association para sa desilting ng kanilang canals, para sa pag-repair ng kanilang irrigation, para po ito ay lalong makatulong
sa pagpapaunlad ng ating food security. Wow, yun no? Ngayon po ay ngayong araw na ito, masasaksihan po natin, ito po ay simula pa lamang ng ating refleeting program. Actually, 3 taon po ito na ganito ang ating refleeting program. Ito po ang laging sinasabi ng ating mga magsasaka. Ito po yung lagi nilang request sa atin. At ito naman ay pinagbigyan ng ating mahal na presidente. So ngayon, Congratulations po! Thank you, Administrator Gillian. At this point, may we request the President to be assisted by Secretary Laurel and Acting Administrator Gillian to lead the ceremonial distribution of the symbolic keys to 3 NIA regional managers representing the beneficiaries of the 141 excavators for distribution in Luzon, Visayas, and Mindanao. To receive the symbolic keys for Luzon, may we call on stage Engineer Danilo B. Gomez, Acting Regional Manager of Region 1. Wow! So, ibig sabihin, hindi lang pala Nueva Ecija. Luzon, Visayas, Mindanao pala yan. Pwede kayo naloka. Ang dami yan pala. Guys, naghahang yung video. Pasensya na po, no? At least nakita nyo paano mag-turnover. Yan, katibayan na may ginawa ang Pangulo. Ha? Para sa mga magsasaka. Marami pala yan. Akala ko Nueva Ecija lang pala. Luzon, Visayas, Mindanao. So, well guys, congratulations sa ating mga kababayan. And, For Visayas, Engineer Jaime C. De Jesus, Regional Manager of Region 8. wow. May Region 8. On screen is live streaming the distribution in Cebu City for Visayas and Davao City for Mindanao. Wow. Congratulations. And for Mindanao, Engineer Jimmy Alapostol, Regional Manager of Region 11. Thank you, Mr. President. At this juncture, may we call on Department of Agriculture Secretary Francisco Tu Laurel Jr. to introduce our guest of honor. Marami yan guys kasi 141. Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Nauna na ibigay yung kanina yung iba. Thank you very much to Secretary Kiko Laurel for your introduction. Please take your seats. Our Administrator, Engineer Eddie Gulian of the NIA, Subic Bay Metropolitan Authority Chairman Jonathan Tan, my fellow workers in government, ladies and gentlemen, our private sector partners who we have always considered to be an important part of all of the plans for development for the Philippines. Ladies and gentlemen, good morning. I am very happy to be here with you as we distribute and turn over the 141 excavators procured by the NIA to be distributed in Luzon, Visayas, and Mindanao. It reflects our continuing commitment and utilize our land to fullest, a commitment that we embrace and that we take very seriously. To ensure the productive, efficient use of our agricultural lands, it is imperative that we continue restoring and maintaining our irrigation systems. Alam naman po natin na pag pinag-uusapan ay ang pagsasaka, ay ang pinakamahalaga ay ang patubig. Susunod na dyan ang mga ayuda, susunod na yung mga processing. Ngunit kung walang produksyon, lahat yan ay hindi natin magagamit. Lahat ng mga nating hinahanda para dalhin ang produkto sa merkado. Kaya ito na muna, inuuna natin ang production at alam natin ang pinakamahalagang bahagi na para pagandahin ang ating ani ay ang mas magandang patubig. Wow. Galing lang kami sa Lubao, sa Nueva Ecija, kung saan kami nag-inaugurate naman ng isang dam
At ganun din para talagang maganda ang magiging ani ng ating mga farmer. Ngayon, dito naman ay ito ay para sa ating mga Irrigators Association upang sila ay kaya nilang ayusin at hihiramin ng mga cooperative sa ating mga regional offices ito. At itong mga makinaryang ito ay gagamitin para pag-maintain doon sa ating mga facilities, doon sa ating mga irrigation facilities, paglinis ng siltation, at kung minsan gagawa sila ng bagong irrigation na kanal, at ulit para mas magandang magiging patubig. At marami kaming napuntahan na sa palagay namin, kahit na 2 plantings lang yung iba, kung talagang pagandahin natin ang patubig, baka makapag 3 plantings. Kaya yun, immediately 30% increase yan ng production. Kaya ito talaga ang inuuna namin. Napakaganda nga na simula natin. Simula pa lang po ito. At dadagdagan po natin ito upang may kakayahan ang ating mga Irrigators Associations, ang ating mga sanghera, lahat ng mga irrigation cooperative na namamahala sa patubig ng ating mga sinasakahan. Kaya it is a very important day. It's a very important beginning. But let us remember that it is just the beginning. So I recognize, as I said, our partners from BBLM, Unistar Inc., and Zoom Lion for delivering this modern and quality machinery in a timely fashion. These excavators will be instrumental in maintaining the 257 national irrigation systems and 10,144 communal irrigation systems nationwide. Wow. As we receive these units today, I enjoin everyone at NIA to continue your collaboration with all the agencies of government. Wow. I call on you to work closely with the DBM to secure the funding for the acquisition of the needed additional machinery to further improve the country's irrigation system. Moving forward, I urge the National Irrigation Authority to maximize the full potentials of this equipment to assist our farmers so that their yields and their incomes will increase and sufficient and affordable food will continue to be readily available for our people. This has become a particularly urgent subject in the face of what is being forecast as an El Nino season, at least for the first quarter of 2024. Kaya't lahat po ng aming kayang gawin bago pa maubos ang ating mga water supply ay ginagawa na namin upang pagka tumagal pa ang El Nino ay meron tayo, nakahanda naman tayo na kahit papano meron tayong patubig, meron tayong tubig para sa mga malalaking lungsod, meron tayong patubig para sa industriya, at lalong-lalo na ang pinakamalaga sa lahat niyan ay ang patubig para sa agrikultura. Yan ang And so matalinong I call Pangulo. on the Department of Agriculture, the NIA, to assess the farmers' needs to accelerate construction of irrigation facilities from existing water sources. We must be prepared to address the effects of El Nino. We have included in this effort the Department of National Defense, the DNR, and the Department of Agriculture para pag-aralan lahat ng ating kayang gawin upang mapaghandaan ang mga magiging hamon pagdating nga ng tagtuyot. So we have to think even in terms of cloud seeding, rainmaking, to ensure continuous supply of water to our farmlands. So that is going to be an important part of this effort, because we have the first priority when we hear that there is a drought coming is to ensure our food supply. And to ensure our food supply, our irrigation systems must be functional. Wow. Rest assured, we will continue to explore all possibilities for the continuous distribution of water to ensure that our lands remain fertile and productive. Let us continue to unite and work together. Let us develop, modernize, and improve our agriculture sector so we can achieve a food secure and prosperous future for all Filipinos.
Mabuhay tayong lahat. Maraming salamat at magandang tanghali po sa inyong lahat. Merry Christmas na rin. Merry Christmas and Happy New Year. Thank you, Mr. President. At this point, may we request the President. Oh, guys, napanood nyo yon? Ganon talagang video nila. Wow. Hindi kayo naloka? Sobrang ay. So, yon mga kababayan 141 na bako. Luzon, Visayas, and Mindanao. Sana po alagaan nyo yan. Ganon kagaling at matalinong Pangulo. Alam niya kung saan banda ang pangangailangan ng mga magsasaka. Yan. Nauna. Advance yung utak niya. Dahil alam niya ang El Nino parating. Inuna niya talagang patubig. Di kayo naloka. So anyway guys, maraming salamat po and congratulations sa ating mga kababayan na nakatanggap ng ganyang kalaking, malalaking, ano ba yan? Bako ba yan? Tira, lalaking mga susi guys So yun guys, maraming salamat. See you again. God bless Philippines and baboos!